Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang national budget para sa 2025 na 6.326 trillion pesos. Mas mababa po yan sa inaprubahan ng Bicameral Committee dahil inalis ang ilang proyekto sa ilalim ng DPWH. Gayon din ang bahagi ng unprogrammed appropriations. Narito ang aking unang balita. Ang pinirmahang 2025 General Appropriations Act o pambansang budget para sa susunod na taon, 6.326 trilyon. Mas mababa ng 26 billion sa inaprobahang budget ng Bicameral Committee ng Senado at Kamara. Vinito kasi o hindi inaprobahan ng Pangulo ang 26 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa ilalim ng DPWH na idinagdag ng Kongreso sa ipinasa nilang bersyon. Gayon din ang 168 billion naman na bahagi ng unprogrammed appropriations. After an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations which increased by 300%. Sa pagtapyas ng pondo ng DPWH, mas malinaw na raw ngayon na pinakamalaki ang alokasyon ng pondo para sa sektor ng edukasyon ayon sa palasyo. Isa kasi ito sa mga puna sa ipinasang budget ng BICAM. Nalabag ito sa konstitusyon na nagsasabing dapat pinakamalaki ang budget para sa edukasyon. Sa isinabatas sa 6.326 trillion budget, 1.055 trillion o 16.69% ang para sa edukasyon, kasama ang pondo ng CHED, TESDA, mga state universities and colleges, at maging bahagi ng pondo para sa taas sahod ng mga guro at pagpapagawa ng mga classroom. May natapyas sa mahigit 10 billion pesos para sa computerization program ng DepEd at hindi na rin naibalik. Pero sabi ng DBM, isa ito sa prioridad sa paglalaanan ng pondo sa ilalim ng mga unprogrammed appropriations. As long as meron tayong additional revenue from the DOF, we can actually augment or increase the budget of DepEd, specifically for computerization. 1.007 trillion o 15.93% ang pinal na budget para sa DPWH. The projects that had been vetoed are actually some of the projects that we consider that are not totally supportive to the 8-point socioeconomic agenda of the government, of this administration. And besides, I think many of these projects are projects that need to be scrutinized and ready for implementation. You know, these are some of the projects are not ready for implementation. Hindi na vinito pero hinigpitan ng mga kondisyon sa paglalabas ng pondo para sa kontrobersyal na pondo ng AKAP o ayuda para sa kapusang kita na sakop ng DSWD, DOLE at NEDA na pinondohan ng 26 billion pesos. Binabatikos ito dahil hindi naman daw dapat dumaan sa mga kongresistang ayuda at magagamit lamang daw itong pork barrel nila. Kanino ba talaga mapupunta itong akap na ito? Yung serbisyo, dapat ay dagdag na sahod sa halip na sinasabi nila na madadagdagan ng ayuda yung mga workers. We can check that. Those people who notice that, they can complain. And then we will go to investigate. No? See, we cannot just, our law presumes good faith in everyone. All actions in good faith. Kung may bad faith kayo, that's when you come now, yung kayong media or kayong mga tao na aggrieved. Bukod sa AKAP, may 11 iba pang proyektong hihigpitan ang pagpapatupad. Ang zero subsidy sa PhilHealth na isa rin sa mga binatikos sa ipinasang budget ng BICAM, hindi na naibalik at nananatiling zero. Pero wala raw dapat ipagalala dahil hindi lang tuloy, kundi palalawakin pa raw ang serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy ng gobyerno. Congress did that because the budget for the corporate operating budget of PhilHealth is sufficient. So they have reserve funds of roughly 280 billion. We in the Department of Finance next year, tututukan namin ang PhilHealth. We will make sure that we spend that budget better. Maybe we should concentrate on the top 10 illnesses. I don't think you have to increase 9,000 case rates. Tumaas naman ng 5.2 billion pesos ang budget ng Office of the President. Pero ito raw ay para sa pagsisimula ng paghahanda para sa pag-host ng ASEAN Summit ng Pilipinas sa 2026. Ang paglagda sa budget sinibayan ng kilos protesta.
Ayon sa Makabayan Block, dapat anila binito ito ng buo. Tokenism kasi yun eh. Lipat natin ito dito, lipat natin ito, dagdagan kunwari natin to para hindi umangal yung mga tao. Kung magbibito ka lang ng ilang line items, ang kailangan niya ay repaso. Dapat na ginawa, ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ang mga pondo para sa serbisyong pampubliko at hindi para sa patronage, politics at pork barrel. Ang palasyo kumpiyansa raw sa budget na pinirmahan ng Pangulo, pero aminadong hindi mapipigilan ang mga batikos dito. We are confident, but we cannot prevent. If there will be challenges that will be mounted by any quarter, who might still find this present budget as approved worthy of the challenge. Sabi ni Senate President Chis Escudero, bagamat tatagalan, ang mahalagay na pirmahan ng 2025 GAA bago matapos ang taon para hindi magkaroon ng reenacted budget. Ngayong pasado na anya ang budget, dapat maipatupad agad ang mga programa ng gobyerno. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, kinakatawan ng budget ang commitment ng Pangulo at ng Kongreso na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News.